Tinapos na po ang haka-hakang tapyas budget sa Office of the Vice President. Nagkaroon po ng desisyon ang mababang kapulungan ng Kongreso at mataas na kapulungan ng Kongreso na nagkasundo na tapyasan po ng humigit kumulang 1.38 billion ang budget po ng Office of the Vice President. Kung matatandaan po natin, ang Office of the Vice President po ay nag-propose po sila ng 2 bilyong budget para sa kanilang opisina. Ngunit sa kasamaang palad, ito po ay bumagsak lamang sa 700 milyon. So, kaya po nagkaroon ng cut na 1.3 billion. At ito po ang naging pahayag ng Saldico na at ang sabi niya po ay 1.3 billion cut ng OBP sa Senado, pinuri ni Representative Saldico. Pinuri ni House of Appropriation Committee Chair Representative Saldico ang desisyon ng Senado na panatiliin ang 1.3 bilyong bawas sa panukalang 2025 budget ng Office of the Vice President o OVP. Ayon kay Representative ko, ipinakita ng mga senador ang kanilang paninindigan bilang malayang sangay na sumusuporta sa posisyon ng Kamara nauna nang nagtapyas sa budget ng OVP. Aniya, maraming bahagi ng budget ng OBP ay para sa mga gawaing dapat saklaw ng ibang ahensya tulad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Health o DOH. Kami ay nagpapasalamat sa Senado sa kanilang dedikasyon sa fiscal responsibility at transparency. Niko, dagdag pa niya na malaki ang matitipid mula sa mga kanselanong gastusin, kabilang na ang 53 million para sa renta ng satellite office ng Office of the Vice President na umano'y dinuduplicate o sinasalamin lang ang trabaho ng DSWD at DOH. Diniin ko na mas makabubuti kung 1.3 bilyong pondo ay mailaan sa mga programang tulad ng AIX, AKAP, DSWD at MAIP ng DOH na tutulong sa mga kababayan sa panahon ng krisis. So ito na nga po mga kababayan, tuluyan na pong kinapyasan. Ito rin po naging pahayag ni Senator Grace po noong mga nakaraang isang araw na yun po talaga ang napagkasundoan na bigyan ng 700 million budget ang Office of the Vice President. So, ano po ang mangyayari sa opisina ng Vice President kung 700 million ang kanilang magiging pondo? Sa bagay, si Vice President Sara Duterte ay nagsalita naman po na ang sabi po niya ay may pondo o wala, patuloy pong magtatrabaho ang kanilang opisina at magbibigay serbisyo sa taong bayan. So, ibig sabihin, tatanggapin po nila ang 700 million na inilaan na budget sa kagawaran ng opisina ng Office of the Vice President. Pagka ganun pa man, tayo po ay wala na pong magagawa dahil sila po ay nakapag-desisyon na mabigyan ang opisina ng Vice President ng 700 million. So, kung makikita natin sa naging pahayag ni Representative Saldico, ito daw po ay redundant. So, ibig sabihin, ginagaya lamang ng opisina ng Vice Presidente, ginagaya lamang ng Vice Presidente ang mga trabaho ng DOH at DSWD. At ang 1.3 bilyong pondo na tinapyas ay mailalaan na lang na naman daw sa mga tulong. So, tulong pinansyal. Ito po ay sa AIX, AKAP, DSWD, MAIP. So, yun po. Doon po mapupunta ang tinapyas na budget ng Office of the Vice President na magagamit po nila. Bakit po nila pinipilit na dito mailagay ang 1.3 billion? Dahil ito po ay magagamit nila sa eleksyon. Matatandaan natin na malapit na po ang eleksyon. Doon po nila mailalaan para ang mga buaya at trapong politiko ay makapag-ikot sa Pilipinas at makapamahagi gamit-gamit ang tulong ng gobyerno na yung AIX, AKAP, DSWD ay magagamit ng mga buayang politiko sa pamimigay. So kaya po pinili nila doon na mapalagay. Wala naman pong problema kung doon po mapupunta ito, no? Ang tanong, ang mga tulong ba ito ay nakakarating ba ng sapat
at maayos na pinansyal ang napupunta sa taong bayan? Ito po ba ay hindi na nababawasan ng kung sino pa? Meron po bang transparency laban dito? Kung ganito po ang inyong mga nagiging pahayag, Representative Saldico at Martin Romualdez, ay ito po ay susundin ng Office of the Vice President. Wala naman po silang magagawa dahil sila po ay binaklasan na ng pondo. So, ito po ay tatanggapin ng opisina, no? Kaya noon pa naman sinasabi na ni Vice President na ano man ang matira sa kanilang budget ay patuloy silang magtatrabaho. So tignan natin kung gaano, at alam natin na marami naman ang mga taong sumusuporta sa opisina ng Vice President. Alam kong mapagtatagumpayan po nila ito, no? Sa tulong din po ng ibang tao, no? Marami pong taong gustong tumulong sa opisina ng Vice President para mapagtagumpayan ang mga proyektong ninanais nito, no? Ito po ay kita po natin ng wala na po talaga. Sumusunod na lang po ang Senate of the Philippines sa kagustuhan po ng House of Representative, na sinasabi nga po nila na ang may hawak ng budget ng dalawang taong budget ng hawak ng Pilipinas ay si Representative Saldico at si House Speaker Martin Romualdez. So tayo po ay wala na pong magagawa dito. So kung ano man ang kanila maging desisyon, ay susunod na lang po ang opisina ng Vice President dito. So kayo po mga kapatid, ano po ang masasabi niyo sa isyong kinaharap po ng House of Representative at ng Office of the Vice President? Sila po ba ay nakapag-desisyon ng tama, o tama po ba ang ginawa nila na matapisan po ng budget ang opisina ng Vice President? Ipahayag niyo po ang inyong saloobin, mag-comment lang po kayo sa comment section.